Ang ganda ng sink na ito, no? Kung titingnan, akala mo mamahalin pero mura lang nito. Mapapamura ka sa pagkamura, baka palitan mo agad ang sink nyo. Isa sa satisfying na gawin ay ang pagbubuo ng gamit na binibili mo. Madali lang buuin ang sink na ito. Hindi mo kailangan maging tubero, kahit babae o boy na mahilig sa boy, kayang-kaya mo ito. Ilalagay ko sa comment section ang link kung saan pwedeng mabili ito. Check mo na lang mamaya, baka maibigan mo rin. Una kong ikinabit ang overflow. Dito dadaan ang sobrang tubig kung sakaling umangat ang tubig kapag nakasarado ang sink drain. Sunod kong ikinabit ang double nozzle faucet. Wow! Hindi nga pala ito ang original na kasama nitong sink. Binili lang namin ito ng kahiwalay dahil nagustuhan namin yung design. Check mo na lang din sa comment kung gusto mo rin ng ganito. At syempre, kakailanganin mo rin ng flexible hose para maidugtong mo ang faucet sa existing water line. Nasa comment section lang din kung saan mabibili ito. May kasama na itong gasket pero nilagyan ko pa rin ng Teflon tape para mas maliit ang chance na magkaroon ng leak. Nakakasatisfy yung mga ganitong gawain lalo na kapag unti-unti mo nang nabubuo. Habang ginagawa ko ito, tumatakbo sa isip ko, ang galing ko. Hindi naman mahirap yung mga ganitong trabaho, kailangan mo lang tingnan lahat ng pyesa, tapos titigan mo ng titigan hanggang sa mabuwang ka. Yaw, nadali na, mamaya tetestingin natin kung walang tagas. Pati yung pagpapasok ng mga strainer nakakasatisfy din. Shoot na shoot oh. Sunod naman natin gagawin ang pang-ilalim. Sa pagdudugtong ng mga pyesa, kailangan check natin mabuti kung may mga gasket sa pagitan. A gasket is a mechanical seal that fills the space between two mating surfaces to prevent leakage or ingress of fluids or gases. It's a deformable material, often made of rubber, metal, or composite materials that provides a tight seal under compression. Gaskets are crucial in various applications, from automotive engines to plumbing and industrial machinery, ensuring a leak-free connection. Kakailanganin rin natin ng angle valve. Kailangan ito para ma-connect natin ang flexible hose papunta sa water supply line. Pwede mo rin patayin sa valve na ito in case na may kailangan kang ayusin sa sink mo para hindi ka magkandalahok-lahok kapag may aayusin ka. Ito yun. Nasa comment section din kung saan mabibili ito. Kahit may gasket na, mas gusto ko pa rin nilalagyan ng Teflon tape kapag may nakikita akong thread. Pakiramdam ko kasi isa akong professional tubero kapag nagpapaikot ako ng Teflon tape. Ayos na ang water line natin. Sunod naman natin gagawin yung linya para sa drain. Ikinabit ko muna yung overflow tapos kasunod yung drain. Para ka lang naglalaro, maaalala mo dito yung kabataan mo nung panahong mahilig kang maglaro ng mga puzzle. At saka mas maganda matutunan yung mga utilities maintenance lalo na kung lalaki ka at isa kang ama ng tahanan, matutuwa pa sa'yo ang maligalig mong asawa. Kung hindi ka mahilig magluto, at least man lang marunong ka sa ibang gawain. Teamwork ba? Alright, tapos na, buksan na natin yung main valve para masubukan na kung walang tagas. Naku, palpak pa ata. Oops, nakasarado lang pala ang angle valve. Yaw naman! Ganda, mabe very good ako ni Mrs. pagka ganito. May reward ako mamaya panigurado.